Kaya't itinuring itong inang simbahan ng lahat ng mananampalatayang Katoliko. Mula rito, pinamumunuan ng Santo Papa ang simbahan bilang tanda ng pagkakaisa at tagapangasiwang may pag-ibig. Ating ipanalangin si Papa Leon 14 upang kanyang maalagaan ang kawang ipinagkatiwala sa kanyang pangangalaga sa pamamagitan ng kanyang katapatan kay Kristo. Magsitayo na po ang lahat. Paanong di tayo lingapin? Hayaan mo'y magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang ipagdiwang ang banal na misa. At sa banal na misang ito, tayo ay taimtim na manalangin. Ipahayag natin ang ating mga pasasalamat sa Diyos sa maraming biyaya na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Sa araw na ito, gunugunitan natin ang dakilang kapistahan
ng pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano sa Roma. Ang simbahan na pinangangasiwa ng ating Santo Papa. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at tumingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinukurikha't ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo.
Pag-ibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan, upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Nagkaroon ng pangitain si Ezekiel tungkol sa templo, ang tahanan ng Diyos, bilang bukal ng buhay para sa lahat ng nilikha. Ang templong gawa ng tao ay papalitan ng templo ng katawan ni Kristo, ang simbahan, na siyang tunay na tahanan ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan, sa gawing hilaga, at niligid niya ako papalabas sa pinto sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan, hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawala ng bunga, sapagkat ang didilig dito ay tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Ang Diyos ang lahat, lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman. Kahit na sa dagat, ang bundok mabuwal. Tugon. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanang ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Tugon. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginagawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Tugon. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Itinuturo ni San Pablo sa mga taga-Korinto na sila ang templo ng Diyos
at ang tahanan ng Espiritu Santo. Dahil dito, mahalagang panatilihin nila ang kanilang mga sarili bilang banal at walang dungis. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos sa akin. Ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na si Hesukristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Aking bahay na pinili ay pagpapalaing lagi, ng ngalan ko'y manatili. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?"
Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon ang ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kaniyang katawan. Kaya't nung siya'y muling mabuhay, naalaala ng kaniyang maalagad na sinabi niya ito. At naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang umaga. At sa ating mga FB live streaming na nakasubaybay sa atin ay good morning din po sa inyong lahat. Sa araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagtatalaga ng simbahan ni San Juan sa Laterano sa Roma, St. John Lateran Church. Nung ako ay pumunta sa Roma noong mga nakaraang buwan ay nabigyan tayo ng pagkakataon na makapunta sa simbahang ito. Super ganda. Talagang napakalaki. At magagara ang loob ng simbahan. At hindi lang po yan, kapag ikaw ay pumasok, ay talagang madama mo ang presensya ng Diyos. Tahimik at parabagang sa katahimikan ay kapiling mo ang Diyos sa iyong mga panalangin. Marahil tayo ay magtatanong bakit St. John de Lateran. Ang simbahang iyon ay dinidicate kay St. John the Baptist. At ang Laterano ay isang apelyedo ng mayamang pamilya na nag-donate ng lupa upang patayuan ng simbahang iyon. Para hindi makakalimutan ang pamilyang iyon, ikinabit doon sa pagdidicate ng simbahan ang apelyedo ng pamilya. Bahagi din ng pag-alaala at pagpapasalamat sa kanila, sa kanilang generosity sa pagbibigay ng napakalapad na lupain upang patayuan ng simbahan. Bakit talagang ipinagdiriwang natin ang pagdidicate ng simbahang ito? Dapat lamang na ipagdiriwang dahil ang simbahang ito ay tinatawag nating the Mother Church of all churches. Ina ng lahat ng simbahan. At ang naka-assign doon na obispo ay ang obispo ng Roma na walang iba kundi ang mga Santo Papa. At sa ngayon ay si Pope Leo XIV. Ano ang kahalagahan nito? Una, ay ipagdasal natin si Pope Leo XIV na sa kanyang pangasiwa ng inang simbahan, sana ang mga anak ng simbahan ay makiisa. Magkaroon ng pagkakaisa ang buong simbahan sa buong daigdig. Na kung ano yung kanyang iatas para sa kabutihan at buhay pananampalataya ay magkaisa ang lahat ng simbahan na maisagawa ang ito. So ipagdasal natin ang ating minamahal na Santo Papa at ang lahat ng mga nangangasiwa ng simbahan. Mga obispo, mga kardinal, mga pari,
mga leader laiko, na sana sila ay patuloy na gabayan ng Diyos, tulungan ng Panginoon sa kanilang pangangasiwa, upang ang kagandahang loob ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, ay maipahayag, maipalaganap sa buong daigdig. Sa pagdiriwang natin ng kapistahang ito, mayroong mga mahalagang paalaala sa atin, kahit yung ating mga pagbasa at ang ating ibanghelyo. Una, tayo ay pinaalalahanan na ang mga gusaling simbahan ay itinuturing nating bahay ng Diyos. Sa mga simbahan, tayo ay nagkakatipon-tipon upang tayo ay manalangin. Ang magusaling simbahan ay itinuturing nating sacred places. Lugar na banal, lugar na sagrado. Kaya ko inyong napapansin kapag pumapasok tayo ng simbahan, tayo ay yumuyuko, tanda ng ating paggalang. Dahil itinuturing natin na ang lahat na masimbahan, kahit yung maliliit na kapilya, di ba? Ay itinuturing nating bahay ng Diyos. Nandoon ang Panginoon. Naramdaman natin ang presensya ng Diyos. Kaya kung inyong napapansin, ang magusaling simbahan ay talagang pinapaganda natin. Kahit ito nga ang tahanan ni Maria, di ba? Hindi tayo nakontento na ito ay isang maging bodega lamang. Pwede naman sana yung ganun na lang pero para sa atin, parang hindi lang ganun sana ang bahay ng Diyos. Tayo nga mga tao ay nagsusumikap na mapaganda ang ating mga bahay, how much more ang bahay ng Panginoon? Biro mo noong bodega natin, yung talagang tumutulo yung malakas na agos ng ulan, parang napapaiyak tayo. No? Na, ano ba itong bahay ng Panginoon? Parang mawasak, no? Parang mahulog na ang kaniyang mga bubong. No? Kaya gumawa tayo ng paraan na ating mapaganda. No? Tapos sa araw ng linggo, pinapalamutian natin. Dahil alam natin na sa araw ng linggo ay special date natin sa Diyos. At ito yung special place natin na nakikipag-date sa Kanya. Isa iyan sa mga paalaala sa atin na kung itinuturing natin ang ating makapilya, ang ating magusaling simbahan ay bahay ng Diyos, subigyan natin ng halaga. Dapat igalang natin. Huwag nating iiwan ang ating mga basura, kundi lilinisin natin, pagagandahin natin, kasi bahay nga ito ng Panginoon. At sa bahay na ito, tayo ay nakikipagtagpo sa Kanya. Diba? Yung iba kanina, lumuluhod. No? Kausap nila ang Diyos. No? Nakapikit pa ang mata. No? Kinakausap nila ang Panginoon. Dahil para sa atin, ang lugar na ito ay banal na lugar. Ating dating place sa ating lover. At ang ating lover ay walang iba, kundi ang ating Panginoon. At sana sa simbahang ito ay damang-daman natin ang Kanyang presensya. Kaya sabi nga marami nga nagsabi sa atin na, Father, sana pag gabi, no, maganda yung umiilaw siya. Kasi maraming mga tao yung dumadaan na yung nagsa-sign of the cross. No? Yung iba nga ay talagang tumitigil. No? Tapos talagang nagdadasal sa labas, kahit sarado, sila ay nagdadasal. No? Dahil para sa kanila, itong lugar ay isang banal na lugar na kung saan nakikipagtagpo tayo sa ating Panginoon. Subalit alam natin na ang simbahan o ang templo ay hindi lang itong gusali.
Lalong-lalo kapag pinag-uusapan natin ang ating basic ecclesial community o yung tinatawag nating BEC. Kapag pinag-uusapan natin ang BEC at kapag tinatanong natin sa makasama natin sa BEC kung ano ang simbahan, kung ano ang templo, ang itinuturo natin ay walang iba kundi ang ating mga sarili. At pinatutunayan yan ng ating ikalawang pagbasa. Kung nakinig kayo ng mabuti sa ating ikalawang pagbasa, ang sabi sa atin ay, kayo ang templo ng banal na Espiritu. Kahit sa ating katekismo, itinuturo sa atin ng ating mga katekista, naalaala ko noon, sinasabi nila palagi na, our body, our life, is the temple of the Holy Spirit. Ang ating makatawan, ang ating mga buhay ay templo ng Diyos, bahay ng Panginoon. Mga minamahal na kapatid, kung ang ating buhay, ang ating mga sarili, ang ating makatawan ay bahay ng Diyos, ibig sabihin pala, ang buhay natin ay banal. Our body is sacred. Kaya sabi nga sa atin ni Cardinal Ambo, di ba, paalaala niya sa atin, no? Na wala namang nilikha ang Diyos na masamang tao. By nature, lahat tayo ay mga magaganda. Lahat tayo, by nature, ay mabubuti dahil walang ginawa ang Diyos na masama. At tayo ay ginawa ng Diyos na kanyang kawangis. Ibig sabihin, by nature, tayo ay mabubuti. Ang buhay natin ay banal. Ang katawan natin ay sacred. At kung ang ating bahay ay templo ng Diyos, kung ang ating buhay ay templo ng banal na Espiritu, ano ang nakatitira sa bahay na iyon? Sino ang nakakatira sa bahay na iyon? Ang ating Panginoon ba ang nakatira sa buhay na ito? Narinig natin sa ating ebanghelyo na noong si Jesus ay pumasok sa templo, nakita niyang maraming hayop. Nakita niya na ginagawang palengke ang bahay ng Ama. Kaya ano ang kanyang ginawa? Gumawa siya ng lupid na panghagupit at kaniyang pinalayas ang lahat ng mga hayop. Kaya sa ating buhay, suriin po natin ano ang meron sa ating buhay. At ano ang meron sa ating mga puso. Baka marami ding hayop. Hayop ng galit, hayop ng puot, hayop ng sama ng loob, hayop ng paghihiganti. So ano ang gagawin natin? Sana hagupitin din natin ang lahat ng mga iyon at palayasin. Huwag nating patirahin sa templo ng Diyos ang sama ng loob, ang galit, ang mga hinanakit, ang paghihiganti, kundi ito ay ating alisin. Di ba mula kahapon hanggang kanina, anong ginawa ninyo dito sa templong ito? Winalis nyo ang mga dumi. So kung itong ating mga puso ay templo ng banal na Espiritu, walisin din natin ang mga dumi. Halimbawa, katulad dito sa Cluster Hope, doon sa Cluster Hope, no? Isa sa kanilang ginagawa dahil sa Hasmin, sa open court sila nagmimisa, kung minsan ay talagang mapanghi. Ano ang kanilang ginagawa maagang maaga pa? Sinasabon nila, kinukuskus nila para hindi maging mapanghi ang pagmimisahan. So kung ang ating buhay ay templo ng banal na Espiritu Santo,
Kukuskusin din natin ang mapanghi. Ang mga mabantot ng ating buhay ay aalisin natin. Ang sabi ko nga nung nakaraang linggo, ang mga basura ng ating buhay, ang mga basura ng templo ng banal na Espiritu ay ating itapon, ating ibaon. Ihinahalukay kasi natin kaya nangangamoy tayo. Pag basura, binabaon, tinatapon, hindi kinakalkal. Ang tagal-tagal na noon nangyayari, hindi pa rin natin ma-let go. Hindi pa rin natin maiiwanan. Hindi pa rin natin maialis sa ating mga puso at kalooban. Tuloy nangangamoy ang templo ng Diyos. Tayo hindi lang makukontento na halaman lang ang ilagay natin sa templo ng Diyos. Gusto nating maging maganda. Pinapalamutian natin, lalo-lalo na sa darating na December, pagsisimbang gabi tayo, pinapalamutian natin. Ganon din sana ang ating buhay, palamutian natin. At ano ang maging magandang palamuti? Yung mga magagandang gawa, yung mga magagandang katangian, yung mga magagandang gawain sa ating buhay. Para tayo ay magiging mga kaakit-akit. Na malayo pa, parang excited na yung taong nalalapit sa iyo kasi alam na alam niya na mayroong kang mabuting kalooban. Hindi yung malayo ka pa, sabi ng mga Martes, oh ayan na naman siya, tapos tatalikod sila. Pagdating mo, wala na sila. Diba? Mayroong ganong mga tao na malayo pa, nilalayuan na siya ng mga tao, hindi kaakit-akit ang kanyang buhay. Hindi kaakit-akit ang kanyang sarili. Isabi nga natin ang ating sarili, ang ating buhay ay templo ng banal na Espiritu. Sana kaakit-akit tayo sa iba. Na malayo pa ay gusto tayong lapitan ng tao dahil sa pamamagitan natin, madama nila ang kagandahang loob ng Diyos, ang pagmamahal ng Panginoon. Kaya paano tayo maging kaakit-akit sa ibang tao? Sa pamagitan ng paglalagay ng mga palamuti, hindi maginto at mga alahas, kundi palamutian natin ang ating buhay ng mga magagandang katangian, ng mga mabubuting halimbawa, ng mga mabubuting gawa upang tayo maging kaakit-akit sa ating kapwa bilang mga templo ng Diyos, banal na tahanan ng ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, naway sa pamagitan ng banal na misang ito, mulit-muli tayo ay pinaalalahanan. Ang magusaling simbahan ay itinuturing nating bahay ng Diyos, dating place natin, kasamang nagmamahal nating Panginoon. Sana ang magusaling ito ay ating pagandahin, ating pagabanalin, bigyan ng halaga at ating respetuhin. At huwag nating kalimutan na tayong lahat ay mga templo ng Diyos. Sana maging kaakit-akit tayo sa iba sa pamamagitan ng paglagay ng mga palamuti tulad ng paggawa ng kabutihan, pagsasabuhay ng magagandang katangian na naayon sa Ebanghelyo at turo ng Diyos. Dahil tayo ay templo ng banal na Espiritu. Ang buhay natin ay isang banal. Ang buhay natin ay isang sagrado. Palagi nating bigyan ng halaga, respetuhin ang bawat isa, at ang pagmamahal ang papahariin sa bawat puso ng simbahang ito. Amen. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo.
ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalatayang ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang palasyong simbahan sa Laterano, ang katedral ng obispo ng Roma. Ipanalangin natin ang intensyon ng Santo Papa na nangangasiwang may pag-ibig sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo at ating sasabihin, Ama, manahan ka sa aming piling. Ama, manahan ka sa aming piling. Naway makita ng ibang tao ang simbahan, ang bayan ng Diyos, bilang esposa ni Kristo, ginayakan ng katapatan, mabubuting gawa at pagtitiyaga. Manalangin tayo. Ama, manahan ka sa aming piling. Naway lalong maging hayag na tanda si Papa Leon ng pagkakaisa sa pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, manahan ka sa aming piling. Naway maging mga buhay na templo tayo ng Espiritu Santo na nag-aalay sa Diyos ng pagsamba sa pamamagitan ng banal na pamumuhay na banal. Manalangin tayo. Ama, manahan ka sa aming piling. Naway maging bukas ang gusali ng simbahan na tinaguriang bahay ng Ama para sa mga walang lakas at naghahanap ng kanlungan sa pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, manahan ka sa aming piling. Naway ang ating mga yumaong kapatid na nagdasal at sumamba sa Diyos sa mga simbahan at kapilya ay makatindig sa iyong harapan. Manalangin tayo. Ama, manahan ka sa aming piling. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, manahan ka sa aming piling. Manalangin tayo para sa protection laban sa malakas na bagyo. Sumunod kayo pagkatapos ko. O Amang makapangyarihan, O Amang makapangyarihan, kami ay lumalapit sa iyo kami ay lumalapit sa iyo sa oras ng aming pangangailangan. sa oras ng aming pangangailangan, Sa harap ng malakas na bagyo sa harap ng malakas na bagyo at makapanganib na dulot nito, at mga panganib na dulot nito. kami ay humihingi ng iyong proteksyon at gabay. Kami ay humihingi ng iyong proteksyon at gabay. Iligtas mo kami Iligtas mo kami mula sa anumang kapahamakan. mula sa anumang kapahamakan. Iligtas mo ang aming mga tahanan, Iligtas mo ang aming mga tahanan, pamilya, pamilya, at komunidad. Bigyan mo kami ng lakas ng loob at kapayapaan Bigyan mo kami ng lakas ng loob at kapayapaan sa gitna ng unos at bagyo. sa gitna ng unos at bagyo. Kami ay nagtitiwala Kami ay nagtitiwala sa iyong pagmamahal. sa iyong pagmamahal. Panginoon, Panginoon, kami ay humihiling ng iyong mga anghel kami ay humihiling ng iyong mga anghel na magbantay sa amin at magbigay ng kaligtasan. na magbantay sa amin at magbigay ng kaligtasan. Huwag mo kaming pabayaan Huwag mo kaming pabayaan sa oras ng panganib sa oras ng panganib at ipakita mo sa amin
at ipakita mo sa ang amin iyong makapangyarihang kamay. ang iyong makapangyarihang kamay. Naway sa kabila ng unos, Naway sa kabila ng unos, makita namin ang iyong liwanag at pag-asa. makita namin ang iyong liwanag at pag-asa. Tumulong ka sa amin na maging matatag Tumulong ka sa amin na maging matatag at magtulungan sa isa't isa at magtulungan sa isa't sa isa mapagsubok na ito. sa mga pagsubok na ito. Salamat o Diyos Salamat, O Diyos, sa iyong wala katapusang pagmamahal sa iyong walang katapusang pagmamahal at sa mabiyayang iyong ipinagkaloob at sa mga biyayang iyong ipinagkaloob. sa ngalan ni Jesus, Sa ngalan ni Jesus, aming tagapagligtas. aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maupo po tayo para sa pag-aalay.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo. Ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga iniaalay dito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalanginang itinayo para sa iyo upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu na maikapagkakapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Itinalaga mo sa iyong kabanalan ang gusaling kabanaagan ng iyong tinipong sambayanang kaisa ng anak mo palagi nang makapagluwat ng mga kasapi na sa iyo'y sasapit ng maluwalhati. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain sasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leo na aming Santo Papa, ni Pablo Virilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Sa masandaling ito, alalahanin natin ang ating mamahal sa buhay na yumao. Ang mga inaalaala namin na mahal namin sa buhay na yumao ay iyong kaawaan at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangidapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng sama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong ang lungsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan. Sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang, kami panahanan ng iyong kagandahang loob, at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y ialay ang aming papuri at pasasalamat. Sa kanya'y isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, na lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po tayo para sa mga pasasalamat at paanyaya. Patuloy po natin pasalamatan ang mga tumulong sa paglilingkod. Ang Music Ministry at Regina Celli Children's Choir, ang Music Ministry of ang Ministry of Altar Servers, ang Lay Eucharistic Ministers, ang Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, ang Ministry of Lectors and Commentators. Pasalamatan natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang San Roque Chapel. Sa susunod pong linggo, ang ating sponsor ay ang San Juan Bautista Chapel. At pasalamatan din natin ang nanguna sa ating banal na misa, na si Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Mga paalala at paanyaya, patuloy po natin suportahan ang ating isang dakot program sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas tuwing misa. Ito po ay pinamamahagi sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. At patuloy din po natin suportahan ang ating balikhandog at mga donasyon para sa pagpapatayo ng ating kumbento dito sa tahanan ni Maria. Ito po ay kinakailangan upang tayo ay maging Kwasay Parish. Nawa, suportahan natin ang ating proyekto na ito. At pinapaalala po sa mga kasapi ng Ministry of Greeters and Collectors na may meeting po tayo ngayong linggo, 10:30 ng umaga, pagkatapos po ng misa dito sa tahanan ni Maria. At reminder po sa mga MSPC, miyembro ng different commissions, ito po ang schedule ng meeting para sa Synodal Pastoral Planning Finalization. November 11, CAUL at 7 o'clock p.m., November 12, CSSD at 7 o'clock p.m. November 13, BEC
at 7 o'clock p.m. Ito po ay gaganapin sa Woodcraft Bayanihan. Ang Diocese of Caloocan sa pangunguna ni Bishop Pablo Virgilio Cardinal David ay nagtatag ng Unregistered Filipinos Ministry. Ito po ay access for civil registry para sa mga Filipino na walang birth certificate o hindi rehistrado, lalo na ang mga pinanganak sa Caloocan at residente ng Caloocan. Sa mga wala pang birth certificate, ay lumapit o magtanong lamang po kayo sa inyong mga chapel leaders para sa mga detalye at magpalista. Available pa rin po ang mga sobre para sa paggunita natin ng ating mga mahal na yumao. Maaari po kayong humingi sa inyong chapel officers at ihulog ito sa kahon para maisama sa mga misa ng mission station sa buwan ng Nobyembre. Ang music ministry ay nag-iimbita sa mga gustong sumali sa choir, mga kumakanta o instrumentalist, kagaya ng organista o gitarista. Magpalista lamang po kayo sa inyong chapel officers o sa mga miyembro ng choir. Maraming salamat po. Una ay papasok na ang malakas na bagyo. Sana nakahanda na tayo ng mga ating mga emergency kit, no? Mga bahay po natin, sana ay nagawa na natin ang paraan na maiayos, no? At higit sa lahat ay huwag kalimutan ang mag-alay ng panalangin, no? Para humina yung bagyong ito. Pero habang pumapasok siya, ay lalo siyang lumalakas, no? So sana pag pumasok man siya ay hindi ganon kalaki yung masamang epekto sa ating bansa at sa ating mga kapatid, no? At pangalawa ay sa sunod na mga linggo, November 22, ay ipagdiriwang na natin ang Kristong Hari, no? Sa ganap na 7:30 ng gabi ay magkaroon po tayo ng misa sa St. Louis de Montfort Chapel. Pagkatapos ng misa ay magkakaroon po tayo ng foot procession papunta po dito sa ating tahanan ni Maria. At pagdating po natin dito ay sisimulan natin ang ating magdamagang pagtatanod, no? Hanggang 5 o'clock ng umaga. Pagdating ng 5 o'clock ng umaga ay magpo-procession po tayo dahil dadalhin ang Blessed Sacrament doon po sa Cluster Hope, no? Doon sa Hasmin Street, no? At napakaganda, napakabait at napakabuti talaga ng Diyos at ni Our Lady of the Sacred Heart, no? Ilang gabi na hindi ako makatulog dahil namumroblema po ako sa kakaisip kung saan gaganapin ang mga pagdiriwang ng Cluster Hope, no? Lalo-lalo na nitong panahon ng tag-ulan, no? Tapos kaninang umaga habang kami ay nakaupo, no? Parang ginaidan kami ni Mama Mary at ng ating Panginoon, no? Nakita niyo yung orange na parang palengke po doon, yung parang tindahan, yung sari-sari store doon sa gilid, no? Yung bahay na iyon ay parang i-renovate, sinira, no? So naging patag na siya, wala na talaga yung buong bahay, no? Tapos malaki po yung area na iyon, mas malaki pa po dito, no? So kinausap ko kanina yung may-ari, no? Na kung pwede doon muna magdaos ng misa mula next week hanggang bagong taon, no? So pumayag yung may-ari, no? So may kunting altar na sila kasi parang ma-elevated po doon, no? Tapos yung luna na ginamit natin sa woodcraft dati, yun po yung pagtulong-tulungan natin. Tulungan naman natin yung Cluster Hope sa sunod na mga araw para maipatayo yung kanilang temporary chapel na kung saan doon sila magdaos ng kanilang misa mula sa Christ the King hanggang sa kanilang masimbang gabi. Mas malaki po. Tapos yung area na iyon, mayroon na silang CR. Tapos sabi ng may-ari ay libre kayong gagamit ng tubig at ng kuryente, no? So, palakpakan po natin si Our Lady of the Sacred Heart at ang ating Panginoon na gumawa talaga ng paraan
para sa taga-Cluster Hope. And hopefully, magsimula silang maglinis, manawagan po sila sa atin para sa ating tulong para maipatayo yung kanilang temporary tent, no? Gamitin po natin yung luna. Malaki po yun yung doon sa Woodcraft, yung luma natin dati, no? Tapos manghiram din po sila ng tent, ayusin din po namin para maging kaaya-aya din sa kanilang simbang gabi at magawain sa banal na pagdiriwang, no? So na-solve na pansamantala yung ating problema, no? Tapos maraming salamat sa inyong mga tulong, lalong-lalo na sa mga kapatid nating mga nasalanta ng iba't ibang kalamidad, no? Nakapadala po tayo sa Cebu ng more than 50,000 para sa biktima ng bagyo at Lindol. Tapos nakapagbigay po tayo ng more than almost 23,000 sa Katmon Mission Station sa nasunugan. So ganun tayo ka-generous, no? Yung hindi mo inaasahan na ganun kalaki yung ating maipon para sa mga kapatid nating higit na nangailangan. So thank you so much, no? At yun yung ating mga gawain para sa susunod na mga araw, no? Tapos talagang kay buti ng Panginoon, no? Noong nakaraang linggo, no? Talagang parang disoriented po ako, no? Yung naiwanan ko po yung aking rosary ring, no? Tapos talagang iniisip ko po iyon, no? Tapos hanggang, di ba, pumunta ako ng Cebu, no? Hanggang pumunta ako ng Iloilo, yun po yung nasa isip ko, no? Tapos pagkasakay ng eroplano, kasi sa hotel kami pinastay ng aking mga kapatid kasama si Father Rudy Abaw, yung iba pang mga pari, no? Tapos doon kami nagstay. Pagdating namin sa hotel, sabi ng reception, sabi niya, Father, kailangan ko yung ID mo. Pagtingin ko ng ID, wala yung wallet ko. Tapos naalaala ko, naiwanan ko talaga sa eroplano. No? Doon ko talaga naiwanan sa eroplano yung wallet ko. Doon yung aking mga ID, mahalagang ID, no? At mga mahalagang bagay. No? Tapos, bumalik kami uli sa airport. Tapos pagdating namin sa airport, sarado ng airport ng Iloilo. No? Tapos sinabihan ako na balikan na lang. No? Tapos hindi ako makatulog, nag-email ako. Tapos pag-email ko, mga around the 4 o'clock ng madaling araw, nag-email sa akin yung Asia Pacific. Sabi niya, narito sa amin yung iyong wallet. No? Tapos balikan mo na lang ng 10:30 ng umaga. So kinabukasan, binalikan ko yung sa airport. No? Tapos yung pagtanggap ko ng aking wallet, saka naman tumawag si Marpy, no? Sabi niya, buksan mo yung iyong video. Ito ba yung hinahanap mo, no? Talagang nagkasabay sila, no? Hinawakan ko na yung wallet ko, na ibalik yung aking rosary ring, no? So, alam ko na diyan ko naiwanan sa likod, no? Tapos mayroong magandang loob na iniwanan niya rin doon sa kabinet, no? So, thank you so much, no? Doon sa nakakita at itinago ko doon. At salamat sa Panginoon, no? Parang nawala ako sa sarili ko noong araw na iyon, no? Kahit yung mga wallet ko ay naiwanan ko, no? Pero naibalik dahil sa dasal ni Ate Marpy kay San Antonio de Padua, kay Our Lady of the Sacred Heart, at sa ating mapagmahal na Panginoon, no? So, thank you so much, no? At patuloy tayong magdasal na ilayo tayo sa lahat ng kapahamakan, lalo-lalo na ditong darating na bagyo. At paalaala sa lahat, magkakaroon po tayo ng Misa de Gallo dito sa ating chapel mula December 16 hanggang December 24 sa ganap na 4:00 ng madaling araw. No? After Christ the King, magsisimula na kaming mag-decorate po dito para sa ating tahanan, para sa pagsisimula ng panahon ng Advent season. No? Mayroon ng konsepto si Lance kung paano natin gagawin na iba naman ang ating makikita
para dito sa tahanan ni Maria. No? Mga next week ay mamimili na kami na magamit para gamitin po natin dito sa ating tahanan. Don't worry, hindi ko kayo i-charge. Kakaunti na lang yung ating gagastusin kasi marami na tayong magamit, no? Na binili noong mga nakaraang taon, no? Dadagdagan na lang natin para yung konsepto ni Lance ay maisagawa para dito sa tahanan ni Maria. So muli maraming salamat at magandang umaga po sa lahat. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway pagpalain at basbasan kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po.